Bagong bulan, bagong usab nga theme o ining tagnaa atong talinghugan ng Ginoo nga dinhi padayag niya nga theme nini nga month is living a grace-filled life. Pagkinabuhi diha sa grasya sa Ginoo. Nang this morning ang atong uluhan sa mensahe is living in the aroma of God's grace. Tawag ni nga grace living, walking in God's amazing grace. Paglakaw o pagkinabuhi diha sa gugma sa Ginoo. Ang mga Kristohanon gitawag siya nga people of grace. Mga katawhan diha sa grasya. Nganong gitawag man gid ni nga people of grace? Unsa gibot pasabot nga kining mga Kristohanon gitawag man nga graceful people. Ang atong text diha sa Ephesians 3:4-7 gibasa ganiha. Ug una nga hinungdan nga tawag ang mga katawhan sa Ginoo nga people of grace because Christians are emancipated by the grace of God. Emancipated, it means liberated or being free, nahimong gawas nun, or sa lakod nga pakasulti nga saved by God's grace. Giluwas diha sa grasya sa Ginoo. Diha sa Ephesians 1:6-8, to the praise of His glorious grace which He has freely given us in the one He loves. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God's grace, that He lavished on us with all wisdom and understanding. We are saved by God's grace. Pinaagi ka na sa dugo ni Jesus. Buhat ni Jesus, gasa nga gihatag ka nato. Munang daghan nag-define aning grace nga ini, God's riches at Christ's expense. Overflowing love sa Ginoo napadayag diha sa gihimo ni Jesus sa krus nga paghatag sa iyang kinabuhi aron kita mamaluwas. Ang iyang dugo maoy giula ingon nga payment diha sa atong mga kasaypanan. Mao ning gitawag ni siya nga unmerited favor. Gitawag ni unmerited tungod kayo di kita deserving niini. No one deserves it. Not worthy, dili ang ngayan niini. Muning lahi gyud ang grasya, kay ang grasya dili ta ang ngayan. Tungod kita tanan, ingon diya sa Romans 3:23, all have sinned, therefore wala tay kapasidad nga naay mamirit gikan sa tuwa aron kita maluwas. Wala, merited tanan kang Jesus Christ. In our sinful and corrupted state, dili gyud ta mahimong wala gyud sa tuwa bisag gamay nga mumirit nga ikaw mahimong maluwas. Mao nang grasya, grace nga whatever we do, wa kita mahimo to merit salvation, to earn salvation. No amount of works can save us. It's all by the works of Christ on the cross. Motong dindot kayo ng palandungan na kaniya ang awit nga heaven came down, the glory fills my soul. When at the cross, my Savior made me whole. Diha gyud sa cross nahimo tanghul. Wala ay merit sa tua. Tanan gihimo si Kristo ra ang naghimo niya na. Mo nang it is by grace. We are saved by grace. Katong mo receive niini, katong nag-receive kang Jesus Christ, and they are beneficiaries of Christ merit. Mao na ang grace. Not only emancipated means saved by grace, but we are also gitawag ni nga set apart by God's grace. Kita po gilahi by God's grace. Munang gitawag kitag people of grace. Ingon diya sa Galatians 1:15-16, but when God who set me apart from birth and called me by His grace was pleased to reveal His Son in me so that I might preach Him among the Gentiles, I did not consult any man. Set apart, gilahi kita. Gilahi na ta sa Ginoo, gikan sa darkness, gilahi na kita na nakita sa kahayag. Mo nang gilahi kita for a purpose. And that purpose, gi-desire gyud niya nga mao na atong maangkon. Ang kalipay, malampuson ug mabungahon nga kinabuhi. Mo nang gilahi ta, and that is by His grace. Wala ka nagpili niya na, siya ang nag-separate kanimo. Ikaduha, nganong gitawag pud ang mga Kristohanon people of grace because they are equipped by God's grace. Sila gi-providean tanan, provided by God's grace. Dili lamang giluwas, dili lamang gi-liberate from sin and from this present world, also kita usab gi-equip, gipuno, gisangkapan sa grasya sa Ginoo. Equipped with kini many gifts. Diha sa 1 Peter 4:10, each of one should use whatever gift he has received
to serve others faithfully, administering God's grace in its various forms. Gift, gitagaan tag-gasa. Unsa kini mga espirituhanong gasa. Muna nagkalain-lain yun natong gasa. Naigasa sa pag-teach, pag-preach, naigasa sa pag-comfort, naigasa sa pag-abi-abi, naigasa sa pag-tabang, lain-lain gasa ang church. Mao nang tagmembro sa church, gigasahan gyud sa Ginoo, spiritual. Gasa na, wa ni mo na gi-earn, no? Wa ni mo na gi-praktisan, gihatag na sa Ginoo kana gift. O nang nagkalain-lain ay apostles, na teachers, na evangelists, na ay nag-serve. That is gift. Gihatag sa tuwa by His grace, empowered by the Holy Spirit. Kaya gitawag pa nag-spiritual gift. So gisangkapan kita mga gasa. O nang we are stewards of God's grace. Ato baning gigamit karon nga mga gasa kay wala to nagigamit nga mga gasa, wala ta nagkinabuhi nga grace filled kay kanagasa gina sa Ginoo. Ikaduha nga equipped by God's grace, dili lang mini gift, gi-equip pa kita og ministries. Pati mga ministries yang gihatag sa tuwa. Ephesians 3:7-8 ingon diha, I became a servant of this gospel by the gift of God's grace given me through the working of His power. Although I am less than the least of all God's people, this grace was given me to preach to the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Gitagaan pag itag mga opportunities, no, to minister. Mga field sa ministries, iyan ang gihatag kang Paul preaching to the Gentiles. Nang kung gitagaan tag-gift mo rabag sa trabaho, murag TESDA, i-train pa ka, unya sila ang mo butang sa imo ana nga kumpanya o ana nga establishment aron magtrabaho. Ingana ang grasya, gihatagan patag-gasa, siya pag naghatag kanto mga opportunities nga diha ta magtrabaho. What a grace. Di mo ta mangitag ministries, ang Ginoo ay muhatag ana. Siya muhatag og door, dili na atong paningkamot. By God's grace, that is a gift, no? Gihatag sa tuwa. Mo nang ang pagserbisyo sa iya is a gift also. Ingon diha, I become a servant of this gospel by the gift of God's grace. Muna nga pag-serve sa Ginoo, grasya na. Pagkita ka panghambugan na nga I serve. Muna si pulingin siya, wag isa nang hambog nga. Yung sa I am the least, sa iyang pagserbisyo sa Ginoo, bisag tanaw nimo grabing effort, paghago, kalisod ganagihan ni Paul in serving the Lord Jesus Christ. Mo nang gasa gina, mo nay grasya gyud kay di ginato. Then lastly, Christians are empowered by God's grace. Grace is not merely merited favor from God. More importantly, it is a power of God to become what He desired us to be. Siya pag mag-empower ka nato unsaon pag gi-save ta, gi-equip, siya pag maghatag kusog aron mahimo natang magbalang puso ni ana. Grabe nga grasya nga gihatag ka nato. In 1 Corinthians 15:10, mao ni ang testimonyo ni Paul. Ingon si Paul, by the grace of God, I am what I am. And His grace to me was not without effect. No, I work harder than all of them. Yet not I, but the grace of God that was with me. See, pagkanindot kay testimonyo ni Apostle Paul, no. Grasya na, di na ako Kung nagingon man nga hard, mas nagtrabaho ko og hard kaysa uban, di man na ako. It is by the grace of God. Mo nang kung tanawon gid nimo ang grace living, dako nig impact sa atong pagkinabuhi matag-adlaw. Dako nig influensya sa atong pagkinabuhi matag-adlaw ngadto sa katawhan. Mo nang gitawag ni nga living a grace-filled life because we are called to live. Kung kinaana gid na tanan sa tuwa, ang ato na lang ang pagkinabuhi na lang gid ana sa grasya. Grace living, we are empowered by grace to live a life of purity. Ang Ginoo gid muhatag ka natong kusog diha nga makakinabuhi kita nga malayo sa sala, mudaog sa sala. Mo nang kung sige gyapon tag kasala karon, we are not living a grace-filled life. Sayang lang gyapon ang grasya nga gihatag ka nato. Ingon diha sa Titus 2:11-12, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men. It teaches me to say no to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Ang grasya gina mag-empower ka nako nga makalayo ko aning mga ungodliness, no to ungodliness, to worldly passions. Ang grasya maghatag ka nako ni ana nga makalayo ko anang mga kalibutanon nga mga tinguha nga dili mahinayon ang plano sa Ginoo sa akong kinabuhi.
kay maka-empowered magyud ang grasya sa Ginoo. Makalayo ta sa sala tungod kay una, ang grace sa Ginoo naghatag kanato kusog to love the Lord Jesus Christ. Mao na si Paul perti ginay higugma kang Hesus. Tungod sa grasya na sa Ginoo nga iyahang nasinati. Kita mamaluwas ang sa Ginoo grasya. Ang ato ra himuon pagtuo. Pero ang pagtuo gitawag na siya nga accompanied by love. Ingon diha, for Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision has any value. The only thing that count is faith expressing itself through love. Mutuo ka ni Kristo, di na mahitabo nga dili ka mahigugma sa yaha. Walay pagtuo nga way gugma. Nagugat tanan sa gugma. Mo nang mag-empower ka nato. Mo nang nag-empower kang Paul nga dili magpakasala tungod grabe ang iyang nasinati sa grasya sa Ginoo nga na kaniya. Nahigugma gid siya ang Ginoong Hesukristo. Paradungkan po nako ang awit kaniya nga I love thee because He first loved me. Mao na ang kasinatian ni Paul. No? Nahigugma siya kang Hesus. Grabing gugma niya tungod kay nasinati niya ang grasya ni Hesus. Nga diin siya naglutos sa mga tauhan ni Hesus, mga nagsunod kang Hesus, iyang gipang papatay, pero nagpakamatay si Hesus gihapon alang kaniya. Experience na nga katong love nga himo siyang whole dito sa cross. Grabe, no? Mo nang ang love compels him, the love of Christ. Mao ginagtulak kaniya. Mo nang sa atong pagpakasala, we are not law, we are grace-filled, we are not law-filled. Sa atong pagpakasala, not because of the law. Di ko magpakasala kay naamang gud sa balaod, grabing punishment man. No, di ko magpakasala tungod kay love nako si Jesus Christ. Mo nay nindot nga rason. I want to obey God. Gusto ko mo-obey sa Ginoo because I am loved by the Lord Jesus Christ. Mo nay pinakanindot nga rason, dili ang kahadlok sa punishment. Mo nang nagkatulak ka nato sa purity ang ato gyung gugma kang Ginoong Hesukristo. Ang uban gayod ni sipyat aning grasya. Nahimo na nun ang grasya nga mahimo na silang magpakasala tungod kay nagsalig man ba nabitaw grasya sa Ginoo. Asa na tong love, no? Imbis ang grasya sa Ginoo diha masyo ang love niya. Dili ang tao makita sa iyahang gugma kung magsige gyapon kag pagkasala. Munang ingon diha sa ingon ni Paul, no, ingon diha sa Romans 6:1-2. Shall we say then, shall we go on sinning so that grace may increase? By no means. We died to sin, how can we live it any longer? Mo ni ang tubag ni Paul. Pagsige pa bagyapon kasala, aron mo ingon mo nga so that grace may increase? No way. Namatay na ko diha. Namatay na mo diha sa sala. Mao nang diha nato makita nga ang love sa Ginoo may magtulak ka nato dili ang balaod. Og ang love nato sa Ginoo may magtulak ka nato to obey tungod kay nahigugma ta sa iya. Naitaw nagluwas sa imuha. Kaun unta ang bitayon diha sa electric chair. Pero naitaw ni voluntaryo nga siya na lang. Paglabas nimo sa prisuhan, pagkasala bagay mo commit bagay mo kag the same nga krimen. We crucify Jesus all over again. Munang every time we sin, we crucify Jesus Christ again and again. Every time we sin also, we attack Jesus Christ because sin will wound the heart of God. Ang sala, nakasamad na sa iyang kasing-kasing. Kung love na to, ang Ginoo, di kita muhimo makasamad sa iyang kasing-kasing. Munang every time we sin, it is an attack to Himself. Munang ang love yun, makapalayo ka na to sa sala. Dili ang law, ang gugma. O asagi ka ng gugma. Grace, because grace an expression of overflowing love of God. Mao na. And grace also, paghibalo ka nga ang Ginoo, masakitan. Mao na mutulak ka nato to hate sin. Masilag na ta sa sala. Dumta na nato ang sala. Munang ang grace makahatag ka nato o kusog nga masilag ta o magdumot sa sala. Munang the heart and core of repentance is hatred for sin. Pag yun na itong repentance rin na ginulsulog pag hilak-hilak, it is all about hatred. Kung hilak-hilak diya, masuko ka sa sala, that is repentance. Ang grace nagahimo ka nato niya na. Wala ta nahadlok sa punishment sa sin, kundi ma-hurt ang Ginoo nga atong gihigugma. Because grace enable us to hate sin that crucified the Lord Jesus Christ. Ang atong mga sala mo rin nagka-crucify kang Jesus, dapat dumtan ginato na kung nahigugmata diha kaniya. Mao nang kamaturan. Then, grace also, empowered by God's grace through diha sa atong mga provisions. Ingon diha sa 2 Corinthians 9:8, and God is able
to make all grace abound to you, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Tanan, ang grace, nag-provide yun ka nato sa tanan natong pagkinahanglan. O nang empowered ta by God's grace, tungod kay, gikan sa financial nga pagkinahanglan, daily portion nato, no, i-provide na sa Ginoo, so that ingon diha, having all that you need, you will abound in every good work. Masuplayan yun at ma-provide yun, no, sa tua ang tanan natong pagkinahanglan. Then grace also enable us, no, to have passions. Morning mag-empower sa atong mga passion. Ingon diha sa Acts 20:24. However, I consider my life worth nothing to me, if only I may finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the gospel of God's grace. Nakahuman gyud si Paul sa iyahang misyon o sa iyahang goal sa plano sa Ginoo sa iya, pinaagi gyud na sa grasya sa Ginoo. Ang Ginoo gyud mag-empower kanato. Makahimo ta sa paghimo sa buluhaton sa Ginoo, sa kahubuton sa Ginoo, sa mga gihatag kanato sa Ginoo nga murag imposible kay mahitabo, sa mga butang nga sangon kanato sa iglesia nga it's hard for us to fulfill, tagaan ta niyang passion sa paghimo niya na. Pareha ka nga Apostle Paul nga grabing passion kayot nga diha makita nimo nga na-finish gyud niya ang race o na-complete niya ang task tungod na sa passion na gihatag kaniya. Munang ang grace maka-energize kanato, no, to accomplish God's purpose through Christ-like character. Then ang grace usab mag-empower kanato, maghatag kanato prosperity. Ingon diha sa 2 Corinthians 12:9, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Mo-prosper ta sa mga difficulties ning kalibutana. Mo nang di kita wa gitay ikapasumangil, no, kay ang Ginoo maghatag kanato kusog sa mga kalisod nga atong pagasagubangon bisan pa sa atong mga weaknesses. Bisag unsa ka kadili, no, kakaya ni ana, ang Ginoo diha ang iyahang grasya maghatag kanato suficiente na maghatag kanato gahom to live, no, pagkinabuhi o paghimo sa iyahang mga buluhaton. Manang mo prosper ta kay siya maghatag kanatog strength. Ingon diha sa 2 Timothy 2:1, you then my son be strong in the grace that is in Christ Jesus. Siya maghatag kanatog kusog. Sa ato mga problema sa kalisod, bisag unsa na nga mahimong mubabag kanato, di ta kahimo sa plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Naagi ang iyang grasya nga maghatag kanatog strength. Ingon diha, be strong in the grace that is in Christ Jesus. And lastly, empower kanato to fulfill His purpose. Unsa gid kining desire sa Ginoo kanato nga ma-fulfill gyud kini sa matag Kristohanon. Ingon diha sa John 7:38, whoever believes in me, as the scripture has said, streams of living water will flow from within him. Streams of living water will flow, no? Mugawas, mo-overflow gikan kaniya. Sa ato pa ang Kristohanon, Christians, sa ihang kinabuhi nga puno sa grasya, siyempre pag puno sa grasya, mo-overflow gina. Mo-overflow na sa imong kinabuhi ang grasya. Therefore, kita mga Kristohanon, mahimong dispenser og tubig, dispenser, mauy mag-dispense. Mugawas sa atong kinabuhi ang grasya ni Ginoong Hesukristo. Mao nang ang grasya empowers us, no, nga mahimo gitang dispenser sa iyahang grasya pinaagi sa pagpadayag sa kalibutan sa gugma ni Kristo. Mao nang kita gitawag yun nga we are the light of the world. Kay kita gid mahimong dispenser sa grasya ni Ginoong Hesukristo. Ang Ginoo gusto niya mapadayag ang iyang gugma sa kalibutan. Pero wala man siya, wala naman po si Jesus Christ. Kita ang iyang agihanan sa iyang grasya. Mao nang remember nga kita agihanan lang, wa nagpasabot nga because of us, kundili pinaagi sa iyaha. Kita gihimo lang instrumento. Gusto ni Jesus nga masinata iyang gugma nga mahimo tang katawhan through whom He can love the world. Wala ingon diha nga ang atong mga gihimo, ang atong mga works fueled by the presence of His grace in our hearts. It is His grace, God's grace. Iyahana ni overflow lang ngadto sa katawhan. Ang iyahang love nga naa sa tua in us, poured out by the Holy Spirit, ingon diha sa Romans 5:5, mo overflow lang, dili na atoa. Kung sa man nga action at nga atong gihimo, it is God's response to a hurting world. Response na sa Ginoo, not because of us.
Mo nang dispense ta sa grasya sa Ginoo. Nagpadayag ta sa iyang gugma. Mo nang kung puno ta sa grasya sa Ginoo, ang grasya sa Ginoo magtudlo kanato to accept what God accepts and to oppose what God opposes. Unsa gi-accept sa Ginoo, mga sinners, mga pagkani ni Jesus, unsa man nang iya mga visitor, unsa man nang iyang unang nagsuko ni mga tao kay ni mga tao nga unsa man ni si Jesus makikuan man sa mga dautan. Gi-accept na ni Jesus tanan, mga kawatan o mga adulterous. I-accept na ni Jesus tanan. Ta usab kung makinabuhi ta nga grace filled, we accept people. Muna ang Kristohanon gayud nga prinsipyo is to hate sin but love the sinner. Hate sin and love the sinner. Si Jesus ingana ang grasya. Ingana si Jesus ang grasya nga gipadayag niya sa katawhan nga siya gayud nahigugma. Accept gidawat niya bisag kinsa nga tao. Kunang sa atong pagkinabuhi, ingana ba tong acceptance sa mga tao nga pinagi gayud sa grasya. And also, ang grasya sa Ginoo sab nag-teach kanato nga to forgive the way God forgives. Unang kung dispenser ta sa grace, mo accept ta sa mga tao, mo accept ta sila mga failure, mo accept ta sa ilahang mga pagginahanglan. Usab kung kita usab grace filled, kita usab mahimong mo forgive tungod kay ngana mo forgive si Jesus Christ. I can forgive others the way God forgives me. Yun sa tapag-forgive sa Ginoo. Kung naka-experience ka sa grasya, ikaw pod gracious sa uban. Munang kung stricto ka ni ka sa uban, murag wagi ka kasinati sa grasya sa Ginoo. Kanang stricto kay ka bitaw, no? Murag way grasya, dili kay ka naka-dispense sa grasya sa Ginoo. Kung mo forgive ta the way nga mag-forgive ang Ginoo, we are a wellspring sa iyahang grasya. Tun kay ngana ang tao nga puno sa grasya, puno sa pagpailog, puno usab sa gugma. Unang Christians who live in the aroma of God's love, no, God's grace, is like a star shining. Naga-influence, naga-impact gid siya sa kalibutan. Labi na sa kalibutan nga gitawag kinig sin-stricken world. Mao ni ang kinatibukan, no, sa grasya. We are people of grace. Tungod kay we are saved, giluwas pa ta by His grace, gi-equip pa ta sa gift ug sa ministry by His grace. Also, kita usab, no, gihimo nga mahimong people nga naga-dispense sa grasya sa Ginoo. Mo nang we are called to live a life characterized by grace. Tao nga na makita gayud si Kristo, labi na iyang gugma, ang iyang grasya ngadto sa kalibutan. And we are called, mo nang gitawag kita nini, we are all monuments to God's grace. Monumento ta tanan, no? Kitang tanan, monumento, bunga, timailhan, or proof, legacy sa grasya sa Ginoo. Magampo ta